Micah chapter 6 verse 8. Itinuro na niya sa iyo kung anong mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, ang maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. At sa Zechariah chapter 7 verse 8 and 10, ipinahayag ni Yahweh kay Zacarias, sabihin mo sa kanila, pairalin ninyo ang katarungan at maging mahabagin kayo sa isa't isa. Huwag niyong aapihin ang mga biyuda, ang mga ulila, ang mga dayuhan, ang mahihirap. Huwag kayong magbabalak ng masama laban sa iyong kapwa. So tayo po'y makakaupo sa ating pong pakikinig at pagpalain ng Panginoon ang mga salitang ito. So ito pong aklat ni Micah at saka Zechariah, ito po ay written while the nation Israel was under exile. So, siyempre, dahil din po sila from captivity to exile, ay medyo napapalayo po sila doon sa, sabihin na nating, nagiging backslidden ang kanilang spirituality because of what they have experienced. At dahil po nagkakaroon ng parang backsliding experience, ay marami na po silang nakakaligtaang itinuro ng Panginoon. At yun po ang nararanasan ng mga mamamayan. Nagkakaroon na po ng moral corruption, tapos spiritual, ay nagkakaroon din po sila ng spiritual, pagbaba ng kanilang spirituality, at nagkakaroon ng losing of identity. Kaya itinayo ng Panginoon ang mga propeta para i-remind ang bayang Israel kung ano ang natutunan na before na dapat nilang ipamuhay. At ano nga ba ang inaasahan ng Diyos na magiging gawi ng kanyang bayan o iglesia? Bilang church ni Kristo sa ating panahon, ano ba yung inaasahan ng Diyos na magiging kilos natin o kagawian natin o ginagawa natin bilang kanyang bayan o bilang kanyang iglesia? So, sa aklat ni Micah o ni Micah, makikita natin ang maraming halimbawa ng mga hindi katanggap-tanggap na mga gawi gaya ng mga sumusunod. So, una, pagsamba sa Diyos Diyosan o idolatry. Makikita natin sa Micah chapter 1 verse 7. Talagang ang Diyos ay halos talikuran na ng bayang Israel. Pagkamkam ng ari-arian ng iba. So nagkakaroon na rito ng oppressions, nagkakaroon na ng pang-aapi. At ang inaapi nila hindi ibang bayan, kundi kababayan nila mismo. Na yung mayayaman, nabanggit na rin to ni Sister Grace kahapon, na yung mayayaman, kinukuha nila yung so, papautangin, tapos pag may utang na makabayad, pabayaran yung kanilang paninilbihan. Sa either ang anak nila ang magiging kabayaran para magiging paninilbihan. Sa Israel, pagka po napakalaki ng pagkakautang, hindi na makaalis ang taong may pagkakautang. So, aantayin pa nila yung tinatawag na Year of Jubilee. So, sa Year of Jubilee po, pagdating ng 50th years ng kanyang pagiging alipin, siya po ay malalaya na. Yung mga pagkakautang, canceled. Yung mga naisan lang lupain, canceled. Pero ang tagal na, 50 years, no? So, yun namang ibang alipin, dahil tumanda na sila doon sa bahay na kanilang naging alipin, hindi na sila umaalis. Kasi 50 years old na kung di man sila nagsimula ng 1-year-old Probably nagsimula sila teenager. So malamang matanda na. So para sila ay tanggapin nung amo nila, lalagyan sila ng ring sa ilong. At yung ring na yon, ibig sabihin, ikaw ay possession na nila at hindi ka na makakalaya. Ayan, yun po yung kasaysayan doon. So nangyari po ito at hindi nagugustuhan ng Panginoon sapagkat kapwa Hudyo ang umaalipin sa kapwa Hudyo. At kawawa yung mahihirap. Tapos nagkakaroon ng pagkabigo o pagkukulang sa sibil o reliyoso o propetikong pamumuno. No? Kumbaga, nawawala na ng
pagdating sa pangangasiwa, pamamahala, nagkakaroon na ng corruptions. At even the prophets ay hindi na po sila nagbo-voice out. So talagang nagkaroon na ng spiritual decline ang bayang Israel that time. Pag-aalay at pagsasakripisyo bilang pagsamba o pagbabayad ng kasalanan. Micah chapter 6, 6-7. So yan po yung naging kasalanan ng bayang Israel at ang pinakahuli, katiwalian sa negosyo at karahasan. So yung dating gawi na sila ay sumusunod sa Diyos, nabaligtad, napalitan dahil sa sila po ay dumating sa isang sitwasyon na parang hindi nila matanggap. Naging alipin sila, tapos ngayon, exile sila, tinapon, at nawala yung kanilang identity. So ngayon, ano ang sabi ng Panginoon sa bayang Israel to remind them again? At yun ang sinabi ni Micah, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. No? So, ibig sabihin, it is a reminder to the nation Israel that God has already taught them, teach them what they need to do. At ipagpapatuloy yun, dapat hindi nawawala. At ito ang sabi niya, ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa Diyos. So, ito pala ang inaasahan ng Diyos sa kanyang bayan. At ito rin ang naisin ng Panginoon na ipamumuhay ng kanyang iglesia bilang katawan ni Kristo. So, tayo po ay saglit na lumapit sa ating Diyos. Panginoon, ito po ay nauna at napakatagal na binahagi o naging bahagi po ng pagtuturo po ninyo sa bayang Israel. And we as chosen people by the cross of the Lord Jesus Christ and become part doon sa lahi ni Abraham, ayon din sa sinabi ni Apostle Paul. Kami rin po, Panginoon, ay recipient ng reminders na lalo na kami ay kaya na ang ninanais po ninyo sa amin ay makita ang mga inaasahan po ninyo dapat namin igagawi o ikikilos bilang iyong mamamayan, bilang iyong iglesia. Tulungan niyo po kaming maintindihan namin sa mga praktikal na kaparaanan ng maisagawa namin kahit sa maliliit na hakbang lamang. Salamat po, Diyos. Purihin po kayo in Jesus' name. Amen. So, sabi ng Panginoon, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Are we reminded that nung tayo maging Kristiyano, ano ba ang pagkatawag ng Diyos sa atin? Apostle Paul writes that our calling is to do good works. Mababasa natin yan sa Ephesians. Ang pagkatawag ng Diyos sa atin ay gawin ang mabuti. Sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin, na sumasa atin, ay mabuti. Sabi ng isang theologian, napanood ko sa YouTube, sabi niya, siya ay isang atheist. Tapos, isa rin siyang scientifico. So, marami silang paniniwala na maraming siyang pinag-aaralan ng religions just to seek the truth. Pero meron siyang binasang passage sa Bible na ito yung nag-struck sa kanya. At ang sabi doon ni Apostle Paul, that the divine being is indwelling in you. Ang Diyos ay mananahan sa inyo. Saan ka, sabi niya, nakakita ng isang uri ng religion na mag-claim na ang Diyos ay nananahan, samantalang ang Diyos is beyond universe. Created the universe. Maganda yung explanation niya, scientific talaga. Hello. Bravo. Nagpa-fluctuate yung ating kuryente, baka na-over tayo sa So, bawas-bawas tayo ng muna. Ayan, so, ibig sabihin, nire-remind ng Panginoon na ang bayang na kanyang pinili ay mayroong identity. At ang identity na to, ito yung makikita sa kanya. Ito yung dapat na makikita na umiiral doon sa kanyang komunidad, pinapractice ng isa't isa sa labas at loob ng community.
Yun yung nakalimutan ng Israel, identity. Nawala yung kanilang idea, kaisipan na sila ay chosen people of God and they are heirs of Abraham. That Abraham has received God's covenant, God's promise, that God's covenant cannot be changed. That God's covenant, hindi yan mabubura, hindi mawawala. So ngayon, ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Micah, itinuro na ng Diyos sa inyo ang mabuti. So hihimayin natin yung tatlong sinabi dito ni Micah na nais ni Yahweh o nais ng Diyos para sa atin. Ano ba yung mabuti na yon? May tatlong binanggit po dito. Ang sabi dito, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Ano ba ibig sabihin ng katarungan? Sa English Standard Version, Tagalog ito pero Tagalog, sabi niya, ang katarungan ay tumutukoy sa paraan ng pamamahala ng Diyos sa kanyang nilikha. Napapaloob dito ang patas na paggamit ng kapangyarihan, patas na pagpapatakbo ng sistemang panghukuman, pagtitiyak ng pantay-pantay ang lahat sa mata ng batas, bahagi rin ng pagtataguyod ng katarungan ang pangangalaga at pagprotekta sa mahihina mula sa malalakas, pagsisiguro na hindi mapagsasamantalahan ang mga mahihirap at walang kapangyarihan. Ito rin ang pagiging patas at tapat sa ating pakikipag-ugnayan, pagtupad sa ating nabitiwang salita o pangako. Ang source po ay Banghay Patnubay. Yan po yung aking source. So, ano ba ibig sabihin ng pagiging makatarungan? Ano ba sa Tagalog yon? Just. Just. So, sa simpleng paraan, paano tayo magiging makatarungan? Pag pumunta ka sa palengke, meron bang nangyayaring hindi ka makatarungan doon? Alam niyo po, minsan na namalengke ako, no? Hindi pala minsan, madalas pala ako namamalengke. Bumili ako ng 1 kilo na GG o galunggo. Tapos nililinisan nila. Nung nililinisan, may pinitik siyang isang ganun sa timba. Tinignan ko talaga. Sabi ko, ate, may nahulog doon sa timba. Hindi, wala. Sabi ko, meron. Ayaw talaga. Timbangin niyo uli. Sabi ko, o di kulang na nga. O sabi ko sa inyo, wag po kayong kakasipatos naman po kami nagbabayad. Tapos, may isa ring na nakita ko ganun din nangyari. Hindi ako bumibili. At talaga sinabi ko, kuya, bantayan mo yung yung pinalilinis mo. Ganon. And then, bumili ako ng saging, tinimbang dito. Bakit Sabi ko, parang naman yata. Pinatimbang ko sa kabila, kulang din. Sabi ko, bakit naman po kayo, ang mahal na nga ang bilihin, nandadaya pa kayo, nakatingin na yung mga, hindi po ako sanay ng gano'n, pero ayaw ko nung nakikita mo harap-harapan na gaganyanin ka. Biometrics na po ang ginagamit. So, wala nang kawala. Di ba? Hindi na pwedeng nung araw, gaganon yung papel, talagang pagalingan na, pahusayan na So, lahat sila sabay-sabay dumating, pero iisa lang talaga pumunta. Yung tatlo na late ng 1 oras. Parang ganon, napakadaming bagay na bilang mga mananampalataya, napakasimple, practical, pero minsan tayo hindi natin nakikita ang pagiging makatarungan. Sa bahay. Paano ba nagiging makatarungan sa bahay? So tayo mga tatay, Happy Father's Day pala, Kasi talaga tayo yung sa bahay daw Paano magiging makatarungan? So paano? Paano sa simple paraan, just tayo? Lagi sinasabi ng mga anak, hindi naman pantenting nyo sa amin. Madalas, di ba? Lagi nila ako ang napapag-initan nyo. Ganyan. Pero hindi po. Tandaan po natin, mga anak, ito sinasabi ko rin naman sa kanila, you are 3 distinct person. Hindi kayo Trinity. Pero kayo distinct person. Ibig sabihin, the person 1 is different from the person 2, and the person 2 is different from the person 1 and 2 and 3. Ibig sabihin, I have to treat you at your personality. Yun yung pagmamahal. Kaya lang, minimeasure ng anak kasi hindi yun yung nakikita niya, kasi hindi naman yun yung dapat na What I mean is, kapag po tayo ay may 3 anak, at least 3 o 4 na personalidad,
apat na uri ng pag-unawa, apat na uri ng pagmamahal ang ibibigay mo sa kanila. Iba-iba, hindi pare-pareho. Ayan, favoritism. Meron ba noon sa bahay? Aminin natin sa hindi, meron o wala? Ayan, sa ganun, nawawala yung ating pagiging makatarungan. Pag naghahati ng bangos, kay bunso ang tiyan. Pag magpipirito ng fried chicken, ang legs nakalaan kay ano? Ang leeg kay tatay. Ang pakpak kay nanay. Pero kung mag-alala, sinasadya ng magulang yon dahil mahal ang mga anak. Amen ba yon, mga nanay, tatay? So, simple lang. Ang sabi ng Panginoon, sabi dito, tinutukoy ang paraan ng pamamahala ng Diyos sa kanyang lilikha. So meaning, we are also coming to that perspective na para maging makatarungan, paano ba pinamamahalaan ng Diyos ang nilikha? Sabi niya, pinapapatak niya ang ulan sa masasama at sa mabubuti. Gayon ding pinasisikat ang araw sa masasama at mabubuti. Ano ibig sabihin? Kahit ang tao ay tinatrato tayong hindi tama, trato natin silang tama. Yun ang pagiging makatarungan. Tanggap ba natin? Kasi Kristiyano tayo. Anak tayo ng Diyos. Kung gagantihin lang din natin sila sa ginagawa nila, walang pagkakaiba, walang distinction, and so hindi tayo makikita bilang liwanag. Tama? Ano pa? Ang sabi niya, patas na paggamit ng kapangyarihan, patas sa pagpapatakbo ng sistema. Wala naman tayo sa ganyan. Punta tayo dito sa, sabi rito, pagsisiguro na hindi mapagsasamantalahan ang mahihirap at walang kapangyarihan, pagiging patas at tapat sa ating pakikipag-ugnayan, pagtupad sa ating nabitiwang salita o pangako. Pag sinabi mong pupunta ka, pumunta ka. Pag sinabi mong gagawin ko, gawin natin. Yun ang pagiging makatarungan. So nakalimutan ng bayang Israel ang mga ito. Now God is reminding them through Prophet Micah. Nasabi niya, ito ang nakalimutan nyo. You lose your identity. Kasi pag nakalimutan na natin kung sino tayo, marami tayong nagagawa na hindi parte ng ating identity. But if we remain in our identity, hindi natin gagawin ang mga bagay na hindi tugma sa ating identity. Tama ba? So, ang sabi ng Diyos, I am reminding you, tinuro ko na ito sa inyo. Yan ang mabuti. Yan ang inyong gawin. Maging makatarungan ka sa lahat ng pagkakataon. Hindi lang sa isang pagkakataon. Sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat doon lagi tayo natetest. Every day mayroon pong trials na hinaharap tayo. So, kaya ba natin ang maging makatarungan sa lahat ng pagkakataon? Then, kasunod, sabi yan, maging mahabagin sa kapwa. Ibigin ang inyong kapwa. Sabi dito ni Micah. Sabi ng Diyos sa pamagitan ni Micah. Ang sabi diyan, balikan ko lang po yung verse. Sabi diyan, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. So, meron ako na panuod na interview na ang pag-ibig daw, kapag nabatikan, ay pwedeng mawala. Ma-agree ba kayo doon? Na ang pagmamahal kapag nadungisan ay pwedeng mawala. Napaisip tayo doon, ano? Ang pagmamahal po, ayon sa Biblia, love is eternal. These three will remain: faith,
hope, and love. But love, kaya may forever sa love. Pero paano pag ganon? Kaya nga sabi doon, ang continuity ng pagmamahal ay hindi sa circumstansya, kundi sa pagtanggap ng minamahal. Hindi natin kasi, ano tawag dito? Pag ang basihan ng ating pagmamahal ay doon sa kung ano ang ating nararamdaman at nauunawaan, minsan bumababaw ito sa ating kaisipan. Pero kapag ang pagmamahal ay ibinase natin doon sa, kasi ang mismo ang sabi ng Bible, God is love. So, ang pinaka-foundation ng pagmamahal natin ay ang pinagmumulan nito, ang Diyos. So, kung ang Diyos ay eternal, ang pag-ibig ay associated with God, it can be eternal. Hindi siya mawawala. But the feelings and emotions, pwedeng mawala. Tama. Pero ang love is more than emotions. It's more than feeling. Ano? So, doon itetest. Kapag nababatikan yung pagmamahal na binibigay mo, mamahalin mo pa rin ba siya? At ang sabi dito, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. At para maipakita natin ito, ibigay natin ang kahabagan sa Kanya. Pagiging merciful, mahabagin. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 o 6, Blessed are the merciful for, ano ba kasunod nun? Nakalimutan ko. For they will inherit the kingdom of God. Tama ba ako? Matthew 5, check nyo na lang. Blessed are the merciful, kung hindi ako nagkakamali, for they will inherit the kingdom of God. Yung isa, blessed are the pure in heart, for they will see God. Receive mercy. Mali pala ako. Ganon, they shall receive mercy. So, kung ano tinanim mo, siya mong aanihin. Alam niyo, minsan, may gusto akong debatihin sa chat. Kasi sabi niya, wala naman nakakita sa Diyos. Dahil ang Diyos sa Espiritu. Totoo, sa literal eye, you cannot see God. Pero basahin mo ang Matthew chapter 5. Blessed are the peacemaker, for they will see God. Tama ba ako? Ay, ano yung isa? Saan ba yun? Ang gulo ko talaga. Kanina pa ako pamali-mali. Pure heart, ayun. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Sabi ko, kung pure ang puso mo, makikita mo ang Diyos. Kung hindi mo talaga siya makikita. O, hindi na siya sumagot. So, paano ba tayo magpapakita ng kahabagan sa kapwa? Sabi rito, ang pagiging mahabagin ay kabaligtaran ng panghuhusga, pang-aapi, at pagbabalak ng masama sa kapwa. Ang pagiging mahabagin ay ginagawa sa pamamagitan ng pakikiramay, pagtulong, pag-unawa sa kalagayan at pinagdadaanan ng kapwa. Sa panahon ni Micah, ang mga byuda, ulila at dayuhan at mahihirap. Dapat silang kamayan. Kasi sa halip na sila ay tulungan, itong mga may mayayaman, sila pa yun ang aapi sa kanila. Ginagawa pa nilang mga ulila na nga gagawin pang alila. Dahil naiwan ng magulang ang kanilang pagkakautang, hindi siya makabayad, gagawin nilang alipin. Nasaan ang habag doon? Namatayan na ng magulang, ginawa pa niyang alipin. Kaya nagagalit ang Diyos sa kanila. They were reminded not to do that. Because you are my chosen people, you have to love one another, you have to care for another, especially yung mga ulila. Mahabag kayo sa kanila. So sa church, sa atin bilang iglesia, ito po yung dapat makita. Pakikiramay, pagtulong, pag-unawa at kalagayan sa pinagdadaanan ng kapwa. Hindi ang paghatol.
Alam mo bakit napapasigaw ang isang tao sa galit? Kasi may pinagdadaanan. Tapos hahatulan na natin sila, yan ba ang Kristiyano? Dapat inalam muna natin bakit siya napasigaw, bakit siya nagalit. Kasi meron siyang pinagdadaanan na mabigat. At baka pakiramdam niya walang dumadamay sa kanya. Lahat po tayo nakakaranas sa mga sakit sa kalooban at buhay. Minsan hindi natin mapigilan, we respond negatively sa mga sirkumstansya ng buhay natin, pero hindi ibig sabihin wala ka ng identity. At hindi rin naman pwede sabihin, tao lang ha mga kapatid. Kasi tayo ay inaalaw ng Holy Spirit na maramdaman natin, mai-express natin, mailabas natin, para mas maintindihan natin kung gaano mahahabag ang Diyos sa atin. Kasi hanggat di natin nakikita na tayo ay walang pagkukulang, wala tayong nagagawang mali, hindi natin makikita ang kahabagan ng Diyos sa atin. At lalong hindi natin makikita ang mahabag sa iba. Ako nga, nagawa akong hindi magkamali eh. Kaya mo rin yan. Mahina ka lang. Ayan, mga ganyan ang wording, di ba? Hindi eh. So, bakit itinuro ng Panginoon uli sa Israel? Nakalimutan nila, sila'y bayan ng Diyos. Dapat sila ay maging ilaw sa mga taong naaapi. Jesus said, naparito ako para ano? Para palayain ang mga nabibilanggo, makakita ang nabubulag, etc., etc. Binasa niya yon sa Isaiah nung siya ay nasa sinagoga. At pagkatapos niyang basahin, ni-roll niya, sabi niya, today, this reading has been fulfilled. Nagulat yung mga sino ka? At yun ang naging ministry ng Panginoon. I have come to seek and save those who were lost. So ganun din po tayo bilang anak ng Diyos. Pairali natin ang kahabagan. Hindi ang panghuhusga, hindi ang pang-aapi, hindi pagbabalak ng masama sa kapwa. Hindi po yan identity ng Christian. That is not the identity of a person who is in Christ. Ang identity ng isang tao na kay Kristo, mahabagin. At patuloy na mamahalin ng kanyang kapwa kahit hindi siya kaibig-ibig. Sabi nga ni Pastora doon kanina sa reflection sa book chapter 1 ng Acts, kala niya yun ang pinag-aaralan natin dito. Sabi niya, ang ganda ng reflections kasi kay ang Diyos pala, binibigyan tayo ng kapangyarihan, una to share the gospel and to continue to love them. Hindi para magpalayas lang ng demonyo, kundi continue to love them. That is coming from the power of God. Power of love. Yun yung kapangyarihan na magpapatuloy nating mahalin ang kapwa kasi ang kapangyarihan na hindi nanggagaling sa atin, kundi nanggagaling sa Diyos na nagbigay sa atin na mahalin ang ating kapwa. At makikita sa pamagitan ng pagpapakita ng pagiging mahabagin. At pangatlo, buong pagpapakumbaba na sumunod sa Diyos. Alam niyo po yung nadidinig ko yung warrior is a child na kinanta ni Gary Valenciano. Akala ng mga tao napaka-strong niya, no? Talagang nagtatagumpay siya sa kanyang mga battles. Pero may mga time na umuupo siya at nalulumuluhod at umiiyak sa kanyang Diyos Ama dahil hirap na hirap siya sa kanyang mga struggles. Alam niyo, ang pagsunod sa Panginoon is this: take up your cross and follow me. Jesus didn't say, take up my cross and follow me. He said, take up your cross. Ibig sabihin, yung kaya nating batahin. And mind this, bakit sinabi niya yon, follow me? And along the way, sabi nga doon sa ating ginawang, ano tawag dito? Yung ginawa natin, nakataas yung bag. Ano tawag doon? Ni Daphne? Group dynamics. Ano matawag doon? Basta yon.
kahit ang laman lang ng, kahit totoo naman yun eh, kahit ang laman ng isang kamay mo ay 10 pisong tinapay, gaano kabigat ba yung 10 pirasong pandesal? Napakagaan. Pero kapag ang kamay mo'y nakataas ng 2 oras, hindi bumibigat yung tinapay. Nangangalay at bumibigat yung ating kamay. Alam niyo po, sabi ng Panginoon, take up your cross. Kaya natin yon. Pero ang haba ng journey natin. That's why Jesus says, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take up my yoke with you, for my yoke is easy and my burden is light. Then follow me. Bakit? Hindi na tayo ngayon pa-follow sa Panginoon kasi kasama na natin siya. Nakuha niyo? Sa tabi na natin siya kasi yoke na yun eh. Alam mo yung yoke sa Israel, ganyan? Parang inilalagay yun sa 2 magkaparehong uri ng animal. Pero si Jesus at tayo magkaibang uri, tama? Siya'y napakalaki, tayo napakaliit. So lahat saan lang pupunta ang burden? Kay Christ. Kaya sabi niya, my yoke is easy and my burden is light. Kasi halos siya yung magdadala sa atin. Kaya let's continue on with all humility to follow and obey God. Kasi this is our calling. Ito yung pagkatawag. Kasi tayo po ay followers of Christ. Remember, Christ said, I have come to fulfill the will of my Father. And we as His church, identified with Christ, we are also called to fulfill the will of Christ as He fulfilled the will of the Father. Ano yon? Patuloy nating mahalin ang Diyos. Patuloy nating mahalin ang ating kapwa. Kasi as you read the Scripture, yung kabuuan ng Scripture, bakit may Scripture? Binigay yan ng Diyos para sa ating ikabubuti. Kasi in the first place, when God created Adam, his creation was good for Adam. Yung buong Garden of Eden, ibinigay ng Diyos kay Adam for his good. First, shelter. Pangalawa, pagkain. Ando na lahat eh. And pangatlo, opportunity. Opportunity to be part of God's management. Kaya sabi niya, pahamahalaan mo siya, anak ha. Ayusin mo. Kasi binibigyan tayo ng opportunity na mag-excel, mag-develop yung ating pagkatao. Yun yung ginawa niya kay Adan. Kaya lang pumasok ang kasalanan, naging corrupted tayo. But now we are restored, our identity in Christ, ibabalik ng Diyos, same command. Patuloy lang natin sundin ang utos ng Panginoon. Dahil kung gagawin natin yon, totoo po, na makikita natin na ang Diyos ay naluluwalhati sa buhay natin. Di ba, nung unang Sunday, ano yung tinalakay ko? 2 bagay lang ang dapat tandaan. O, naalala nyo pa? Kung ano yung beneficial, kung ano yung constructive, sa Tagalog, kung ano yung nakakabuti, kung ano yung nakakatulong sa iyong kapwa at sa iyong sarili. Mamaya yun ang aking preaching sa Azalea. Pangatlo, nung nakarang Sunday, sino nakakaalala? Isa lang bagay ang mahalaga. The Word of God. Kasi naandyan lahat yung ano ng Panginoon eh. Listen, read, listen, study, apply. Naandyan lahat. Isa lang ang mahalaga. Yan yung ginawa ni Mary. Umupo sa paanan ng Panginoon at nakinig siyang mabuti kung ano ang instruction. And it is a privilege for her. Kasi hindi yung privilege sa mga babae sa panahon na yon. Ngayon, walang distinction sa atin. Everyone is privileged to hear the Word of God, to read the Scripture. Hindi po tayo katulad ng nasa mga persecuted country. Alam niyo po ba, sa China, ginto ang Biblia sa kanila, sa mga Kristiyano.
talagang pag sila masunog na ang bahay, mawala ng lahat sa kanila, wag lang ang Biblia ang mawawala sa kanila. At yun ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang parables. Di ba? Tayo ba? May ganong klaseng pagkilala doon sa treasure na nasa atin na binigay ng Diyos. Kailangan pa bang ma-persecute para magkaroon ng value ang isang valuable items na freely na nasa atin na? Kailangan pa ba tayong habol-habulin ng gobyerno at ang iba ay namamatay dahil sa pagtatanggol doon sa pagtatago sa Biblia? Alam mo, sa ibang bansa, ini-smuggle ang Bible. Patagong ipinapasok sa bansa. Nasa mga underground. Bakit? Mali ba yun? Hindi. Kasi greater law is beyond all law. Kaya, di ba? Patuloy lang tayo sumunod sa Panginoon with all humility. Obey the word of God. So, ano yung mahalaga? Salita ng Diyos. Ngayon, ano yung tatlong bagay na gusto ng Panginoon gawin natin? In connection, in line with the word of God. First, maging matarungan sa lahat ng bagay. Patuloy na mahalin ng kapwa o maging mahabagin. At pangatlo, sumunod. Buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Mahirap tandaan? Madali. Mahirap isakatuparan. Pero ulitin ko, sabi ni Howie Severino noong nakaraang Sunday, huwag mong itanong kung mahirap. Isipin mo kung mahalaga. Dahil kung mahalaga, gagawin mo kahit mahirap. Tama? So mahalaga ba ang tayo'y maging makatarungan? Mahalaga na patuloy natin minamahal ang kapwa? Mahalaga ba na buong pagpapakumbaba tayo sumunod sa Diyos? Mahalaga. Medyo mahirap kasi struggling. Pero dahil mahalaga, gagawin natin kahit mahirap. No? Now, ang totoong pagpapakumbaba ay pagkilala kung sino ang Diyos at buong pagtitiwala at pagsunod sa Kanya. Ito ang pagkakaroon din ng tamang pananaw at pagtingin sa sarili kumpara kung sino ang Diyos. So, our perspective in our lives must be in the perspective of God. Ano ba tingin ng Diyos sa atin bilang anak niya? Ano ba ang tingin ng Diyos sa atin bilang Kristiyano, bilang follower niya? Hindi ito katulad ng tingin natin sa sarili. Many times that we are not looking ourselves the same as God look at us. So mas maganda tingnan natin ating sarili sa tingin ng Diyos. You are justified and you are in the process of sanctification. You are forgiven. You are saint. Di ba yung tingin ng Diyos sa atin? Ikaw ay banal sa paningin ng Diyos. Paano tayo naging banal? Because of Christ. Not because of our activities or anything that we are doing. So sa palagay ninyo, bakit mahalaga ang pagpapakumbaba sa pagsunod sa Diyos? Tanong natin sarili natin, bakit? He just demonstrated it in Ephesians ba? Chapter 6. Siya na bilang Diyos ay hindi nagpumilit na maging kapantay ng Diyos. Sa halip, hinubad niya ang kanyang kadyosan at namuhay na parang alipin, sumunod sa Diyos hanggang sa kamatayan, hanggang kamatayan sa krus. Diba? That is how we should follow the example of Christ. Magpakumbaba. Now, in application, alin sa tatlong hinihingi ng Diyos? Maging makatarungan, mahaling kapwa, buong pagpapakumbaba sa Diyos, ang nahihirapan tayong isapabuhay o isagawa araw-araw. Alin sa tatlong ito ang nag-struggle tayo? O lahat ito nag-struggle tayo? Alin dyan? Maging makatarungan o mahalin ang kapwa? O buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos? No, alin dito ang nahihirapan tayong isabuhay ito sa araw-araw? Ngayon, ano-ano ang humahad lang sa inyo para gawin ang mga ito? Pwede kayong maglista. Etong humahad lang. Number 1, pride. Ay, asawa daw. Partner in life. Career in life.
Status in life. Yan naman talaga yung mahadlang yung status, lalo na pagdating doon sa pagiging mapagpakumbaba. So, check. Lista natin. Tapos ang kasunod, anong isang hakbang ang maaari ninyong simulan pag-uwi bilang bahagi ng pagsasabuhay na natutunan natin? Sulat sa inyong notebook. Wow, di ba? Maganda siya. Recommendation. Alam niyo po, ulitin ko, if you take it as very essential, very important, napakahalaga, gagawin nyo kahit mahirap. At alam ko, kapag sinimulan natin gawin, ang Diyos ang magpapalakas sa atin. Ang Diyos ang magbibigay ng extension, ng abilidad, ng kapangyarihan para maisagawa natin. Kaya nga tayo nilagyan ng Diyos ng Holy Spirit So that the Holy Spirit will empower us. Through our weaknesses, we become strong. To our limitation, God will extend beyond our limitations. The power of God is in us. Accept it or leave it. Accept natin. So, gawin niyo po para maging practical, para applicable talaga yung napakinggan natin. Kasi sabi ng salita ng Diyos, do not merely hear the word. Do what it says. No? Ulitin ko, katulad daw ang taong nakikinig ng salita at hindi sinasapabuhay, parang taong humarap sa salamin na pagtalikod, di na niya alam ang itsura niya. Ang ganda-ganda, naka-makeup, tapos bigla napahawak doon sa may uling pala, nangati yung noo niya. So yung uling sa daliri niya nalagay niya dito, hindi niya alam, naglalakad siya para siyang mga ati-atihan. Uy, ano nangyari sa'yo? Bakit? Ano nangyari? Ba't may uling ka? Ay, hindi, wala. Makeup yan. Kasi nakalimutan na niya itsura niya sa salamin. Di ba? Ganun daw ang taong nakikinig ng salita ng Diyos na iniiwan lang ang napakinggan dito sa inupuan. Kailangan meron tayong maliliit na salamin na tingnan uli natin ang sarili natin. Alam niyo kung ano yun? Notebook. Notebook. Yung pagte-take notes natin, yan yung maliliit na salamin na i-remind tayo ng Panginoon. Kaya ako nire-recommend po talaga na mag-take note kayo. Kasi after this, paglabas nyo dyan, alam nyo sabi ng Bible, ano yung 4 na klase ng lupa? Nasa daanan, batuha, daanan na may bato. Yung isa ay daanan, mabato, madamo, at bang lupa. Pero lahat po ng yun, potential good soil. Tama? Hindi ba potential good soil yung 3? Yung kalsadang matigas, yung mabato, at saka madamo. Hindi ba potential good soil yun? Potential. Paano gagawin? Bubungkalin. Tatanggalin yung mga dapat So, when you hear the scripture, kailangan may matanggal sa atin para lumambot ang ating puso. And then, saka itatanim yung salita ng Diyos at mamumunga ng sagana. Nangyayari doon sa batuhan, tinutukan ng ibon. So, hopefully, walang matukapaglabas natin, ha? Baka matuka. 3 na nga lang yung seed. Natuka pa yung 3. 3 na nga lang, di ba? Pagiging makatarungan, mahabagin, masunurin sa Diyos. Tapos paglabas doon, natuka pa. Nung linggo, 1 na nga lang, natuka pa ba? Di ba? Kaya, hindi ko dinadamihan baka mahirap dalahin. At least 2, 3, 1, okay na yan. Sabi ng mga kapatiran natin sa, ayaw kong banggitin, may isang group talaga na lagi sinabi na 0.3. Lagi silang 3 points. Isang kapatiran natin mga mananampalataya, hanggang 3 points lang ang kanilang points sa sermon. Ganon. Pero ako, 1, 2, 3, pwede maging 5. Depende sa sinasabi ng scripture. So mga kapatid, in application, gumawa tayo ng isang hakbang na maaari nating simulan pag-uwi
bilang bahagi ng pagsasabamuhay ng natutunan natin. Sulat sa iyong notebook. Total, meron naman tayong journal. Lagyan natin doon. Then remind yourselves, ito ang gagawin ko. Kung may nakita akong bata dyan na kailangan tulungan ko siya. Alam niyo, gusto kong maging habit at sana maging habit. At pag po ako minsan pumupunta sa palengke, bumibili ako ng 3 pirasong banana Q. Tapos sinasamahan ko ng 3 buko. So pag naglalakad ako, may nakita ko nakaupo doon, binibigay ko sa kanya. Nakatingin siya. Kala niya pera bibigay ko. Pagkain na lang. Tapos may nakita ko, taga sa amin. Sabi ko, ate, anong ginagawa mo dito? Umuwi ka na doon sa inyo, hinahanap ka. Kasi hinahanap siya. Andyan, kung saan tumatambay dito sa 13. Sabi ko, piniem ko, andito po siya huwag niyo sasabihin, andito ako, sabi sa akin. Hindi, hinahanap ka sa atin, umuwi ka. Siya, medyo may edad na siya kasi nung mga bata-bata kami, doon kami naglalaro sa harapan ng bahay nila. Malapit sa school. So nakita, dito ka, wala ka namang hinahanap ka siguro ng family mo. Hindi, ayoko na umuwi doon. Hindi, nahanap ka nila. So, sabi ko, mga taga-naik, andito po siya sa 13. Minsan nandito sa, tawag doon? Overpass. Ay, minsan dyan sa harap ng Sabi ko gano'n. Ewan ko kung nakita ko uli nung nakaraan. Nakaupo doon sa may overpass sa Perez. Ate, hindi ka pa nauwi. Sabi ko sa kanya, ayoko umuwi. Nag-aalala yung family mo, sabi ko. So mga ganun ba? Simple lang, practical. So kung kayo ay mamamali, kaya talaga meron naman kayo, tapos may madaanan kayo dyan ng mga nakaupo sa gilid-gilid, bilihan nyo na lang ng mamimerienda niya. Hindi naman kailangan napakalaki ang pagtulong. Pero kung gusto nyo naman ng malaki, huwag kayong mag-alala, maraming nangangailangan katulad namin. Kulat sila. Di ba? Mga kapatid, 3 bagay, sabi ng Panginoon kay Micah sa bayang Israel, itinuro ko na ito sa inyo. So meaning, it is just a reminder. Ngayon, napakinggan natin, hindi na siya reminder. Kundi kung ano pumasok sa isip natin, atin na po yan. Huwag nyo na itanggi. All you have to do is to accept and embrace. Kasi yun ang kagustuhan ng Panginoon para sa atin. Let us pray. Panginoon, salamat po sa isang bahagi po ng kasaysayan ng Israel sa Matandang Tipan, na dahil po sa iba't ibang naging karanasan po nila mula sa kamay ng mga sumakop hanggang sa sila ay itaboy, ay unti-unti nananlamig ang kanilang pananampalataya, unti-unti naging corrupt ang kanilang mga practices. At ang pinakamasakit, Lord, nakalimutan nila kung sino sila bilang bayang pinili po ninyo. Lord, kami po dumadaan din sa iba't ibang hamon ng buhay namin. Iba't ibang mga pagsubok, nasasaktan po kami, nahihirapan, minsan ay naaapi, minsan nakakapang-api. Minsan, Panginoon, parang hindi namin alam kung sino kami sa inyong harapan. Today, we are reminded that we are your people. We are your church. We are in Christ, identified with Jesus Christ, our Lord and Savior, the one who came in the flesh to pay our sins, para patawarin kami sa aming mga kasalanan, tumigis ang dugo para malinis kami sa lahat ng karumitan. Ngayon, dahil sa pananampalatayang itinuro din naman ng Espiritu sa amin, kami ngayon ay malinis sa mata ng Diyos Ama. At napatawad na sa aming mga pagkakasala. This is our identity. Ang identity namin, Panginoon, ay magtataglay ng pagiging makatarungan. Ang identity namin, Panginoon, ay nagtataglay ng patuloy na pagiging mahabagin at patuloy na pagmamahal sa aming kapwa. Ang identity namin, Panginoon, ay ang sumunod sa iyong kalooban. Dahil kami ay followers of Christ. Salamat po, Panginoon. Ang mga salitang napakinggan, pinagkakatiwala ko sa inyo, ang mga hakbang na aming gagawin, bigyan niyo po kami ng kalakasan may sa katuparan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.